Ngayon ay ating pag-uusapan ng tungkol sa ating mga napapanood sa pelikula o kaya sa TV na ina-idolize natin. Lahat naman tayo ay pamilyar sa mga tinatawag na superhero. Kapag nanonood ako ng mga superheroes ay gusto ko silang gayahin at minsan ay na-imagine ko na paano kaya kung maging katulad ako nila. At ang isang nga sa mga idol ko na superhero ay si Superman. Si Superman ay isang alien na nagmula sa Planet Krypton na pinadala sa Planet Earth para protektahan ng mga tao laban sa mga supervillains. Ang tunay na pangalan ni Superman ay Kal-El or Kal-El. Pero ang sinasabi ng iba na si Superman daw ay inspire sa devil na si Satan. So paano nangyari yun? Si Satan ay dating anghel ng liwanag. Ang pangalan niya ay Lucifer. Ang ibig sabihin ng Kal sa Hebrew, liwanag or light. El naman ay karaniwang nagre-represent sa pangalan ng anghel, kagaya ni Michael, Gabriel, Raphael. Si Kal-El nagre-represent din ng El sa dulo ng kanyang pangalan. So may possibility nga na si Superman ay based sa character ni Lucifer. Pero ibig sabihin ba nito na masama na ang ibig sabihin ng Superman? Well, ang sabi ng Bible ay yun ay depende sa tao. Kung masyado niya ang gagawing idolize si Superman at magiging sagabal na siya sa pananampalataya kay Jesus Christ, maaari siyang maging masamang halimbawa. 1 Corinthians 8:9. Kaya malaya kayo, ngunit mag-ingat at baka makatisod ito ng mga malalabo pa. Ang sinasabi dito, nung panahon kasi ng Corinth ay nagkaroon ng debate ang dalawang grupo ng mga Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay naniniwala na kapag kumain ka ng mga pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin ay masama yun o kasalanan yun. At ang isa namang grupo ng mga Kristiyano ay naniniwala na wala namang masamang kumain nun dahil yun naman ay pagkain ng mga Diyos-Diyosan at hindi naman sila sumasamba doon, kaya okay lang na kainin nila ang pagkain na yun. Ang explanation dito is kung titingnan mo yung pelikula na in a negative way or in a positive way. Kasi yung pelikula ngayon na bago na Superman is more on parang nagbabasa kayo ng Book of Revelation. Meron ditong mga character na parang magre-represent sa Unholy Trinity. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Unholy Trinity, ito yung Devil, Antichrist, and False Prophet o demonyo, Antikristo, at ang bulaang propeta. Si Superman ay isang alien na namuhay na parang isang ordinaryong tao na pinalaki ng mga ordinaryong tao. Kaya dahil doon ay naging mabait siya sa mga tao. Mayroong eksena kung saan si Superman ay humingi ng payo sa simbahan bago siya lumaban sa kasamaan. Kaya para sa akin, si Superman is magandang example ng isang taong nagpapakumbaba. Kaya ang pelikula na Superman ay depende pa rin sa Kristiyano. Kung papanoorin niya ito at bibigyan niya ng negatibong epekto, ibig sabihin hindi para sa kanya ang ganong klaseng pelikula. Kung papanoorin naman to ng tao at para sa kanya is ito ay entertainment lang, makakapulot pa siya ng mga magandang aral, walang masamang manood ng Superman. Pero meron din namang ibang pelikula na malinaw na nagre-represent ng Gnosticism. Well, ano ba yung Gnosticism? Sa mga taong hindi nakakaalam, ito yung klase ng pagtuturo kung saan sinasabi na ang God daw ng Bible masama. Sa Gnosticism, tinatawag ang God ng Bible na Beelzebub at sinasabi doon na si Lucifer ang tagapagligtas. Tinawag si Lucifer sa Gnosticism na Sophia. Kung kayo ay pamilyar sa pelikulang Fantastic Four, ito ay binase sa Gnosticism. Sa pelikulang Fantastic Four, meron tayong makikitang karakter na pinangalan ng Silver Surfer, kung saan malinaw na sinasabi ng gumawa sa kanya na ang pinaggayahan ng kanyang karakter ay si Lucifer, ang Angel of Light. And of course the Silver Surfer is the fallen angel. And when Galactus relegated him to Earth, he stayed on Earth. And that was the beginning of his adventures. Ang tinuturo ng Gnosticism ay si Lucifer ay pinadala dito sa mundo para iligtas ang mga tao sa masamang Diyos. Ito nga ay si Beelzebub na ang God daw ng Bible na si Yahweh. At ang nagrepresent naman kay Yahweh sa Fantastic Four ay si Galactus. For some reason, I went to the Bible. I came up with Galactus. And there I was in front of this tremendous figure
who I knew very well because I've always felt him, and I certainly couldn't treat him in the same way that I would any ordinary mortal. And I remember in my first story, I had to back away from him to resolve that story. Sa pelikula, wawasakin ni Galactus ang mundo kung hindi ibibigay ni Richards at ng kanyang asawang si Susan ang kanilang anak. At sa bandang huli, kahit si Silver Surfer ay kumampi rin sa Fantastic Four para labanan si Galactus. Si Silver Surfer sa Fantastic Four na unang pinalabas noon is lalaki. Pero para maging accurate sa kung anong sinasabi ng Gnosticism, ginawa nilang babae si Silver Surfer sa bagong pelikula ng Fantastic Four. Dahil malinaw na tinuturo dito na ang God daw ng Bible is masama. At ngayon nga ay magkakaroon ng isa pang controversial na pelikula ang Hollywood. Ito ay tinawag na The Carpenter's Son, kung saan sinasabi na si Jesus Christ daw nung siya daw ay bata pa at dinudiskubre pa lang niya yung kanyang mga kayang gawin na mga himala, ay siya daw ay naging masamang bata. Ito ay pinagbibidahan ni Nicolas Cage na naging Ghost Rider na din sa pelikula ng Marvel. Ito ay obvious na panglalapastangan sa ating mahal na Diyos. Kaya hindi natin dapat suportahan ng ganitong pelikula. Sa trailer pa lang ng pelikula ay mapapansin nyo na ginawa nilang horror ang team ng kanilang pelikula. Walang kahit na anong salita. Ang meron lang ay konting sigaw, at ito ay kinuha nila mula sa libro na Gospel of Thomas. Sinulat doon na kung saan si Jesus Christ daw ay nakapatay ng tao pero binuhay niya uli. Kaya ibig sabihin nito, malinaw na ang Hollywood is kontrolado ng Antichrist. Kaya lagi nating tandaan, hindi mahalaga kung anong klase ang pelikula. Depende na lang kung ito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa'yo o positibong epekto. Pero kung ang pelikula ay talagang lantad na sinasabi ang pang-iinsulto sa ating Panginoon, ay hindi natin to dapat suportahan. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Kung nagustuhan nyo ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated every time maglalabas ako ng bagong video. Thank you and God bless.